Totoo bang makasalanan ang tao? Ang sagot ay matatagpuan din natin mismo sa salita ng Diyos. Nagsimula ang lahat ng ito kay Adan at Eva at mababasa natin ito sa aklat ng Genesis chapter 3. Nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, sila ay banal, walang kasalanan at may malapit na ugnayan sa Diyos. Ngunit sinubok sila ng ahas. Ito ay si Satanas. Sa pamamagitan ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, pinalaan dito ng Diyos si Adan. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 17, kapag kumain ka sa bunga ng punong iyon, tiyak na mamamatay ka. Ngunit sinuway nila ang Diyos, kinain nila ang ipinagmabawal na bunga. Dahil dito, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. At ang kasalanan ni Adan ay naipasa sa lahat ng tao. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5 verse 12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lubaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Ang tawag dito ay original sin o ang minanang kasalanang kalikasan. Hindi ibig sabihin na tayo ay personal na gumawa ng kasalanan noon. Ngunit ang likas natin ay makasalanan na dahil kay Adan. Sabi sa Psalms chapter 51 verse 5, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit nung ipinaglilhi pa lang ako. So dito makikita natin ang bunga ng kasalanan ng tao. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang iyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa iyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo inalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. At isa pa, naging alipin din tayo ng kasalanan. Sabi sa John chapter 8 verse 34, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkasala ay alipin ng kasalanan. At dahil sa bunga ng kasalanan, lahat tayo ay dapat maparusahan ng kamatayan. Kaya sabi sa Romans chapter 6 verse 23a, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ito yung good news. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya sabi sa Romans chapter 5 verse 19, kung sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan, gayon din naman dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. At sino ang isang tao na ito? Yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mababasa rin natin sa Romans chapter 5 verse 21, kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran at bagong buhay. So, totoo bang makasalanan ang tao? Oo, pero ang tunay na identity ng tao ay nilalang ang tao na banal at walang kasalanan. At dahil sa pagsuway ni Adan at Eva sa Diyos, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa sangkatauhan. Kaya ang lahat ng tao ay ipinanganak na may makasalanang likas.
at si Kristo lamang ang daan para tayo ay maibalik sa orihinal na identity. Yun ay maging matuwid muli sa harapan ng Diyos. So yun lang mga kabok. Have a great day and God bless.